Di ba? Kung tumaas bang records ni Sarah? Lumaki bang titik ko? Ganun pa rin naman, 7 inches pa rin. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat. Dito naman tayo kay endorsement ni Sara Duterte. Endorsement daw ni Sara Duterte kay Amy Marcos. Bayad. Nagtatanong lang ha, bayad. Yun daw endorsement ni Sara Duterte kay Amy Marcos. Bayad daw yun. Pakinggan natin. Ala, Diyos ko. Bayad daw yun yung pag-endorse. Hala. Wait lang, hanapin natin. Mga kababayan, para makita ninyo dito. Endorsement ni VP Sara sa kandidatura ni Senador Amy Marcos bayad di umano sa Senate probe hearing na ginawa ni Amy. Kaya daw di umano in-endorse ni Sara si Amy Marcos bilang senador. No? Kasi daw yun na daw yung kabayaran yung pag-hearing ni Amy sa Senado na wala namang napapala. Na ang sabi nga ni Hanilet, paek-ek lang yan. Huwag kayong maniwala. Paek-ek niya lang yan. Yeah? Bayad daw. Oo. Kaya daw dahil nag-hearing si Amy, in-endorse ni Sara. Ang nangyari, may nangyari ba? Ma'am Selina Satu, maraming salamat sa yung 400 yen super sticker. Mega love shout out. Lakan Ron, I'm also 7 daw. Ito, pakinggan ninyo. May ads lang. Still got 30 minutes. Get out of the room. Nilinaw ni Senator Amy Marcos na ang pagsuporta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang kandidatura ay hindi reward o kapalit ng isinagawang investigasyon kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Marcos, matagal na silang magkaibigan at matagal na rin silang nag-uusap tungkol sa kampanya. Dagdag pa niya, ang konsepto ng pagsusuot ng itim ay mula mismo kay VP Sara bilang simbolo ng pagluluksa sa gutom, krimen at kawalan ng hustisya sa bansa. Tama naman. Ang pagsusuot daw ng itim, ayun daw yung pagluluksa, gutom, krimen at kawalan ng hustisya sa ating bansa. Totoo naman, Sara, baka nakalimutan mo sa panahon ng tatay mo, madilim pa sa zero visibility ang nangyari. Walang hustisya yung mga pinapapatay ng tatay mo, kaya nga nakulong yung tatay mo ngayon. Tama naman, simbolo ng pagsusuot ng itim at pagsasabi ng itim, yun po yung gutom, walang hustisya sa krimen at krimen. No? Tama naman. Hindi naman ako disagree dyan. Agree ako sa sinasabi mo. Kaya alam nyo, ibig sabihin dito mga kababayan, ito, continue natin. Para sa kanila, ang itim ay simbolo ng sama-samang damdamin ng taong bayan sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Ang itim ay sama-samang damdamin ng mga kababayan nating Pilipino na biktima sa war on drugs, na peking war on drugs ni Digong. Yun po ang ibig sabihin ng itim. Sama-samang hinanakit at sama-samang mga damdamin o masamang nararamdaman ng mga biktima ng pinapapatay ng tatay mo. Diba? Tama naman. Ang itim ay simbolo ng pagsama-samang damdamin ng mga pinapapatay or pamilya ng mga biktima sa AGK at war on drugs ng tatay mo. Tama naman. Diba? Bukod dyan mga kababayan, ito yung totoo. Ito yung totoo. Meron akong ipapakita sa inyong video na kung saan totoo po talaga. Yung inyong mapapanood at inyong makikita. Ito po siya. Mga kababayan. Ang kulay ng bansa. Ito ipapanood ko sa inyo. Kayo na pong bahalang humusga. Ito talaga ang totoo. Si Sara at si Amy nagsasalita na. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa confidential fund, ako'y nagpakasasa. Gutom ka sa pera. Gutom pa kay Sulaika. Ang gikipi ang paborito mong eksena. Marami ang nakalista. Pero sino nga ba sila? Sino si Mary Grace Piatos? Shoota. Itim ang kanyang monay. Bulok na mangga. Itim
ang kulay ng mata ni Sheriff na may black eye. Itim, ang lakas ng iyong tama. Ang gaba, dili magsaba. Iba to, si Senator Amy Marcos sa West Philippine Sea. Itim ang mata ng sheriff na blinakayan ni Sarah. Ito Oh. ngayon ang kulay ng bansa. Oh. Sa confidential fund, ako'y nagpakasasa. Gutom ka sa pera. Maraming Gutom salamat, pa kay Ma'am Sulaika. Anmonhe. Ang gikipi ang paborito mong eksena. Oh. Marami ang nakalista. Pero sino nga ba sila? Sino si Mary Grace Piatos? Shoot ka. Itim ang kanyang monay. Bulok na mangga. Itim ang kulay ng mata ni Sheriff na may black eye. Itim, ang lakas ng iyong tama. Ang gaba, Dili magsaba. Iba to, si Si Senator Amy Marcos Sa West Philippine Sea. Itim ngayon ang Itim. kulay ng bansa. Ah. Sa confidential fund, Ah. ako'y nagpakasasa. Ulitin ko nga, ilapit ko sa inyo nang makita nyo yung mukha nila. Itim ang mata niya dahil sa munay. Iba to, si Senator Amy Marcos sa West Philippine Sea. Itim ang mata ng sheriff na blinakayan ni Sarah. Utang ina. Nakakatawa. Itim ang mata ng sheriff na blinakayan ni Sarah. Itim. Iba to. Iba to. Si Senator Amy Marcos sa West Philippine Sea. Ito na. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa confidential fund, ako'y nagpakasasa. gutom ka sa pera. Gutom pa kay Sulaika. Ang gikipi ang paborito mong eksena. Wait lang Wait lang kasi may hangin eh. Oo. Ang nakalista. Pero sino nga ba sila? Sino si Mary Grace Piatos? Shoot ka. Itim ang kanyang monay. Bulok na mangga. Itim ang kulay ng mata ni Sheriff na may black eye. Itim, ang lakas ng iyong tama. Ang gaba, dili magsaba. Iba to, si Senator Amy Marcos sa West Philippine Sea. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa confidential fund, ako'y nagpakasasa. Gutom ka sa pera. Gutom pa kay Sulaika. Ang gikipi ang paborito mong eksena. Marami ang nakalista. Pero sino nga ba sila? Sino si Mary Grace Piatos? Shoot ka. Itim ang kanyang monay. Bulok na mangga. Itim ang kulay ng mata ni Sheriff na may black eye. Itim, ang lakas ng iyong tama. Ang gaba, dili magsaba. Iba to, si Senator Amy Marcos sa West Philippine Sea. Shota ka. Itim ang mata ni sheriff na may black eye. Iba to, si Senator Amy Marcos sa West Philippine Sea. Di ba? Oh, bakit? Si Daryl Yap lang marunong gagaya-gaya kay ano? Kay Attorney Claire Castro? Itim. Mas gutom ka pa kay Sulaika. Saan mo dinala? At sino-sino si Mary Grace Piatos? Itim ang munay niya. Isang bulok na mangga. Bisdak in Africa. Mali na naman comment mo. Huwag ka magbisaya dyan. Bakit? Kapwa mo bobong didis na nakakaintindi pag magbisaya ka. Tignan ninyo. Itim ang mata ng sheriff na black eye ni Sarah. Iba to, si Amy Marcos sa West Philippine Sea. Big love shoutout to Avites. Big love shoutout sa lahat na nandyan. Sino may gawa niyan, Ken? Hindi ko alam. Nakita ko lang to sa TikTok. Ito, itim ang Pilipinas. Ito Pilipinas. Marami to Si ano yun? Sino ba yun? Kung paglalaban tayo ni Amy Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, naglulugsa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Hinigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiraman. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Amy.
Diba, number 39 sa Itim. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa confidential fund, ako'y nagpakasasa. Gutom ka sa pera. Gutom pa kay Zulaika. Ang gigipi ang paborito mong eksena. Marami ang nakalista. Pero sino nga ba sila? Sino si Mary Grace Piatos? Shoot ka. Itim ang kanyang monay. Bulok na mangga. Itim ang kulay ng mata ni Sherry na may black eye. Itim ang lakas ng iyong tama. Ang gaba, dili magsaba. Iba to, si Senator Amy Marcos sa West Philippine Sea. Itim. Ay, itim ang kanyang munay na bulok na mangga. Ano ba yung munay? Ano yung itim yung munay? You just said it is Itim daw ang kulay ng bansa. Ah. Siguro nga, dahil pinipintahan ng kasinungalingan at paninira ng mga Duterte vloggers, trolls, ng mga panatiko ng mga Duterte. Ayan, ito. Itim daw ang kulay ng bansa. Siguro nga, dahil pinipintahan ng kasinungalingan at paninira ng mga Duterte vloggers, trolls, ng mga panatiko ng mga Duterte, kasama pa yung kapatid ng Pangulo. Pero kung meron mang itim na kulay, yun siguro yung nagdidilim na paningin ni Amy Marcos at ni Sara Duterte. Dahil sa realidad na merong hindi na makakabalik. Si Rodrigo Duterte, hindi na makakabalik sa Pilipinas. O kaya nga, hindi na ako magigilit eh. Mami Tess Miguel, shout out. Dede you ho. just said it Itim. Meron itim. 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 From Itim. red and green to Itim. Itim. yung recently released nakikiisa ako. Palace. Grabe naman Itim daw ang kulay ng bansa. yung recently released. Natawa talaga ako dito. Hindi pwede yan. Hindi. Maitim ang ngipin ng magagandang Pilipina noon. Di ba? Bukod dito mga kababayan, yung kasinungalingan. Nabutata ang kasinungalingan ni Philip Salvador. Ito mga kababayan, yung kuha ng citizenship ito sa Netherlands, pasok. Pasok siya dun. 'Di ba? Kung kukuha si Digong ng citizenship sa Netherlands, pasok. So ito po mga kababayan, dito naman tayo kay BBM sa trust ratings. Trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos bumaba. Tanong lang. Bumaba daw trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos? Totoo ba? Mga kababayan? Hala, Diyos mio Marimar. Gaano katotoo ito? Pakinggan nga natin. Gusto kong makita mga kababayan na ang trust ratings daw ni Pangulong Bongbong Marcos ay bumaba. Hala ka, Diyos mio Marimar. Gaano katotoo ito? Eto. Planning a trip? May ads Don't let lang. these deals fly by. Download now. Naku. It's Shopee Mall. Of course, you've got Mm. your favorite brand. It's Shopee Mall. Of course, we always bumaba ang approve. Ito may nabasa ako. Pinaka nakakahiyang presidente sa ating bansa sa buong Asia, si Duterte. At pinakawalang kwentang vice president sa ating bansa sa kasaysayan. At pinakauna-unahang babaeng vice president na na-impeach. Walang iba kundi si Pusit. Pinaka nakakahiya at walang kwentang vice president sa Pilipinas, si Pusit. At pinakauna-unahang vice president na babae sa Pilipinas na impeach. Di ba? Pinaka una-unahang presidente sa Asia na nakulong sa Netherlands. Nakakahiya. At pinakauna-unahang vice president sa Pilipinas na na-impeach na walang kwenta. Nakakahiya. So ito po mga kababayan, pakinggan ninyo, bumaba daw ang trust ratings ni Digong. Ni Digong, ni BBM. Approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang mataas na opisyal. Mami Rian Suzuki, maraming salamat sa yung 1,000 yen super sticker. Thank you so much. Naku, Mami Rian, may magrereklamo na naman yan. Baka sa akin nagpalipad ka daw, sa kanila hindi. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, bumaba sa 25% ang approval rating ng Pangulo noong Marso kumpara ng Pebrero. Umangat naman ang rating ni Vice President Sara Duterte sa 59% mula sa 52%. Bumaba rin ang approval rating ni Senate President Chis Escudero sa 39% mula sa 47%. Samantala, bahagya lang ang ibinaba ni House Speaker Martin Romualdez mula sa 17% sa 14%. Naitala rin ang pagbaba sa trust rating ni PBBM. Nakakuha ang Pangulo ng 25% na rating mula sa 42%. Tumaas naman ang kay VP Sara sa 61% mula sa 53%.
Ngayon, mga kababayan, speaking of bumaba daw ang ratings ni PBBM at tumaas daw ang ratings ni Sara. So ngayon, bumaba ang ratings ni PBBM. May nagbago ba sa buhay nating mga Pilipino? Namatay ba tayo? Nagutom ba tayo? Nauhaw ba tayo? Hindi. Naghirap ba tayo? Yumaman ba tayo? Hindi. Ganun pa rin. Ngayon, ibabalik natin kay Sara at sa mga DDS na bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit, no? Mga mahihirap at mga walang pera. Tanungin ko kayo, nung bumaba ba ang trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos at nung tumaas ba ang trust ratings ni Sara, yumaman ba mga DDS? Yumaman ba mga DDS? Yun bang mga ilong nilang pango, tumangos ba? Yun bang mga mukha nilang pangit, gumanda ba? Nung tumaas ang ratings ni Sara? Yun bang pagiging construction worker ng mga DDS, nagiging seaman na ba sila? Yun bang mga dating piloto, naging seaman na ba sila? Yun bang mga seaman, nagiging doktor ba? Nung tumaas ang trust ratings ni Sara? Yun bang mga DDS na naniniwala kay Sara na tumaas ang survey? Lumaki ba ang mga tete nila? Tumikip ba ang mga poke nila nung nalaman nilang tumaas ang survey ni Sara? Tanong ko lang. Tanong ko lang mga kababayan. Yun bang mga sinasabi nilang tumaas ang ratings ni Sara? Ni minsan ba nakakita kayo ng DDS na yung dating noon nila na parang Terminal 1, 2, 3 na airport ng NAIA, ngayon ba tinubuan ba ng buhok? Yun bang mga bungi na DDS at bingot naayos ba ang mga nguso nila? Yun bang mga senior citizen na DDS dyan na naghihingalo at naghahanap ng pondo ng PhilHealth? Nabuhay ba at nawala ba ang mga sakit nilang cancer, diabetic, rheuma, tuberculosis, kung ano-anong sakit pa yan na mga senior citizen na DDS? Nagbago ba ang buhay ninyo? Hindi nyo na ba kailangan ng maintenance? Yun bang tumaas ang ratings ni Sara? Gumanda ba ang mga sumasali sa pageant na ilang beses ng paulit-ulit hindi nananalo? Yun bang tumaas ang ratings ni Sara? Nakagraduate ba sa ilang ulit na paulit-ulit na pag-take ng board exam or bar exam ang mga anak ninyong bobong DDS? Nakagraduate ba ang mga anak ng mga bobong magulang na DDS nung tumaas ang ratings ni Sara? At higit sa lahat, yun bang eroplanong sinakyan ninyo? Lumipad ba ng padapa? Bumaliktad ba nung tumaas ang ratings ni Sara? Yun lang naman. Wala kaming pakialam kung tumaas ang ratings ni Sara. Bakit? Nung tumaas ang ratings ni Sara, hindi naman tumaas ang revenue ko sa YouTube. Bakit? Nung tumaas ba ang ratings ni Sara, gumwapo ba ako? Hindi ba ako pango? Nung tumaas ba ang ratings ni Sara, yung ngipin ko ba pumantay lahat? Putang ina ninyong lahat, mga DDS. Yun bang tumaas ang ratings ni Sara, yung mga OFW sa Qatar na nahuli, nagrally-rally? Hindi ba na-deport? Yun bang tumaas ang ratings ni Sara, nakauwi ba si Digong sa Pilipinas at natapos ba ang kaso niya sa ICC? Di ba hindi? Wala kaming pake. Kung tumaas ang ratings ni Sara, bakit? May impeach naman na yan. Di ba? Wala kaming pakialam kung tumaas ang ratings ni Sara. Bakit? Hindi naman ikakayaman ng mga bobong DDS yan eh. Diba? Ni minsan ba tumaas ang ratings ni Sara, yumaman ba kay mga DDS sa pangit? Dumami ba ang pangit na DDS? Lumala pa nga eh. Diba? Sabihin niyo nabudol kayo kay Duterte. Yeah? Isa lang masasabi ko. Nung tumaas ang ratings ni Sara, hindi po yumaman ang mga DDS. Construction worker pa rin po sila. Nung tumaas ang ratings ni Sara, OFW pa rin sila. Nung tumaas ang ratings ni Sara, wala. Nagbabasura pa rin sila. Nung tumaas ang ratings ni Sara, wala. Tendero pa rin sila. Di ba? Bakit?
Nung tumaas ba ang rating si Sara, yung mga nagtitinda ng isda sa gulay sa palengke, yumaman, nagkaroon sila ng mall? Diyos ko, yun lang masasabi ko sa inyo. Wala kami pakialam. Kahit pa umabot pa hanggang langit yung ratings ni Sara. Oo. Ang higit sa mahalaga dyan, sabihin niya kung saan niya dinala yung confidential fund. Di ba? Yun bang tumaas yung ratings ni Sara, mga DDS? Nagbago ba ang pamumuhay ninyo? Umangat-angat ba kayo sa buhay? Yun bang mga magulang ninyong may rayuma, may cancer, may sakit sa suso, 'di ba? Yung may diabetic, may kidney problem, may tuberculosis, gumanda ba ang buhay niyong putang ina ninyong mga DDS? 'Di ba hindi? So anong naitulong na tumaas ang record ni Sara? Anong nakatulong diyan na tumaas ang rating si Sara? Nag-iba ba ang buhay mo? Dati kang pango, tumangos ka ngayon? 'Di ba? Ma'am Leonora Padungay, maraming salamat sa yung 15 na Hong Kong dollar super chat. Diba? Wala kaming pake. Diba? Kung tumaas bang records ni Sara, lumaki bang titik ko? Ganun pa rin naman, 7 inches pa rin. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat. Dito naman tayo kay endorsement ni Sara Duterte. Endorsement daw ni Sara Duterte kay Amy Marcos. Bayad. Nagtatanong lang ha, bayad. Yun daw endorsement ni Sara Duterte kay Amy Marcos, bayad daw yun. Pakinggan natin. Ala, Diyos ko. Bayad daw yun yung pag-endorse.